Mga ka-hoops, lumabas na nga ba agad ang kahinaan ng NBA player na si Bol Bol sa kanyang PBA debut? Habang ang ibang fans ay namangha sa kanyang height at skills. May mga coaches naman na agad nakakita ng butas sa kanyang laro. Dagdag pa dyan, isang import ng San Miguel ang binangko sa second half. At may 2 players pa na nasuspinde matapos ang mainit na insidente. Ano nga ba talaga ang nangyari sa PBA games na ito? Kaya pagkwentuhan natin, pero bago tayo magpatuloy baka pwede pa subscribe kung gusto mo ang ganitong usapang PBA basketball update. Salamat, unahin natin ang San Miguel Beermen, dahil sila ang Philippine Cup champions. Marami talaga ang nag-abang sa kanilang unang laro sa Commissioner's Cup, pero ang pinaka-inaabangan ng fans ay ang kanilang import na si Marcus Lee. Gusto kasing makita ng mga tao kung kaya ba niyang makipagsabayan sa TNT import na si Bol Bol. Pero sa kasamaang palad mga ka-hoops, dismayado ang maraming fans. Sa buong first half, ang naitala lamang ni Marcus Lee ay 4 points, 5 rebounds, 3 assists, 3 turnovers. At ang mas masakit pa, -25 siya sa plus-minus, ibig sabihin, habang nasa loob siya ng court, lalo pang lumalayo ang kalaban. Dahil dito, nagdesisyon si Coach Leo Austria at ang SMB coaching staff. Huwag na siyang gamitin sa buong second half at alam nyo kung ano ang nakakagulat nang alisin si Marcus Lee, biglang gumanda ang laro ng San Miguel mula sa 21 point deficit, nakahabol sila at halos mabura ang lamang ng kalaban, pero sa bandang huli, kinapos pa rin, nanalo ang Titan Ultra sa score na 119-112. Pagkatapos ng game, nilinaw ni Coach Leo Austria, wala raw personal na dahilan sa pagbangko kay Marcus Lee. Simple lang daw ang dahilan, natambakan sila ng 21 points, kaya sinubukan niyang gamitin ang All-Filipino lineup. At nang makita niyang gumagana ito at naibaba pa sa 4 points ang lamang, pinagpatuloy na niya ang lineup na yon. Ngayon naman mga ka-hoops, pag-usapan natin ang pinakamainit na topic ngayon sa PBA, ang PBA debut ng 7-3 import ng TNT na si Bol Bol. Maraming fans ang excited. Isipin mo, dating NBA player, 7'3", may shooting, may handles, pero habang tumatagal ang laro, lumabas din ang ilang problema sa kanyang performance. Ayon kay Rain or Shine coach Sheng Giao, mabilis daw niyang nabasa ang kahinaan ni Bol Bol. Isa sa mga napansin nila, mahina siya sa ball screens. Kaya halos bawat possession, doon nila siya tina-target. Pinapadaan siya sa screen, tapos iniipit sa corner. Bukod pa dyan, napansin din na sa fast breaks at transition plays, nahihirapan siyang makabalik sa depensa. Sa madaling salita, napapagod siya agad, at kung mapapanood ninyo ang laro, makikita rin sa kanyang body language ang pagod dahil halos siya ang gumagawa ng opensa ng TNT. Madalas siyang magdala ng bola, gumawa ng sariling tira, mag-isolation play at minsan, hindi na nasusunod ang mga set plays ng team. Isa pa sa napansin ng fans, mataas ang dribble niya, at sa PBA, napakaraming guards na magaling sumundot ng bola, kaya nagiging turnover prone siya. May mga pagkakataon din na, nawawalan siya ng gana sa depensa. May ilang plays pa nga na hindi na siya bumabalik agad para dumpensa. At iyon mismo ang sinamantala ng Rain or Shine, dagdag pa rito. Sinubukan din siyang i-mind games ng mga PBA players. Isa na dito si Anton Asisto at Nambatak na patuloy siyang challenge sa physicality. At alam naman natin, ibang klase ang physical na laro sa PBA. Kaya ang tanong ngayon ng maraming fans, hindi ba siya sanay sa pagiging main option? Sa NBA kasi, mas limitado lang ang role niya, pero sa PBA, siya ang inaasahan na buhatin ng team at doon lumalabas ang epekto ng pagod. Bumababa ang shooting percentage at minsan nagiging inefficient ang opensa. Samantala mga ka-hoops, may isa pang issue na nagpainit sa PBA, pinatawan ng 2-game suspension si Glenn Cobonten, habang ang Rain or Shine import na si Javi Moken Johnson ay nasuspinde ng isang laro. Bukod sa suspensions, pinagmulta rin sila, 70,000 pesos kay Cobonten, 50,000 pesos kay Johnson. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, pareho naman daw humingi ng tawad ang dalawa. Sa katunayan, halos maluha pa si Cobonten sa kanyang pagsisisi. At nilinaw naman ni Johnson na pumunta siya sa Pilipinas para maglaro ng basketball, hindi para makipag-away. Ngayon mga ka-hoops, dito na papasok ang tanong ko sa inyo. Sa nakita ninyo sa unang laro ni Bol Bol sa PBA, magaling ba talaga o hype lang? Kung i-rate ninyo ang kanyang debut mula 1 hanggang 10, ano ang score ninyo? Type ninyo sa comment section. Gusto kong marinig ang opinion ninyo dahil siguradong mas magiging interesting pa ang susunod niyang mga laro. At kung bago ka lang dito sa channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang basketball stories, analysis, at PBA updates. Ito ang inyong ka-hoops at ito ang Raise Hoops Universe. Kita-kits tayo sa susunod na video.